niya'y hindi masusungkat, kaya't magbunyi ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas, pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinatulog kanya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinapupunti ka namin, ikasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kaulihan, Panginoong Diyos, Hain ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buong tahanan, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Amen.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang pangangasta-ngasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangod mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsiya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ikaw ay magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wakas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sasabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig, ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay
ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoon Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamagitan ng kaniyang krus, ang sanlibot ay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito. At sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ni naman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magdala siya ng mga manggagawa sa kaniyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayo na parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alimang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap
sa kaniyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alimang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mahigit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa sa dinanas ng mga taga Sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit na parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo, gayunman magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Mula sa specific na 12 na unang alagad na pinili ni Jesus sa iba't ibang araw at iba't ibang sitwasyon, ngayon naman sa Ebanghelyo, isinugo niya ang 72. From 12, 72. I-round off natin. Gawin na lang nating 70. Wag na lang 72. Ganun man, ay pareho din ang meaning. Ano ba ang kahulugan ng numerong 70 or 72? Unang-una, natala sa libro ng Genesis, chapter 10, ang talaan ng mga bansa, mga bansang pinaghaharian o pipiliin ng Diyos para sa kaniyang tipan. Ang 70 rin, ang 72, ay ang mga leader na pinili ni Moses na siyang magiging mga pinuno ng mga bayan. Ano ang kahulugan nito? Ipinapakita sa Ebanghelyo na si Jesus ang bagong Moses. Si Jesus ang bagong Moses sa bagong tipan na pumili at isinugo ang 72. Pero ang kaniyang bilin ay napakalinaw. Ang kaniyang mga tagubilin sa 12 ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ano yung kaniyang bilin? Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o paniyapak. Huwag kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Bakit ito ang kaniyang bilin? Sapagkat isa lamang ang dapat maging sentro ng paghayo ni Jesus sa kanila. Ano ito? Ang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa ngalan ni Jesus. Dahil ipinapakita na ang taong payak sa kaniyang misyon ay walang pwedeng ipagmalaki
kung hindi ang kaniyang daladalang Kristo na siyang kaniyang ibabahagi sa iba. Upang hindi mawala ang focus ng 72 ang mga bagay na daladala at nakabibigat sa kaniya ay secondary na lamang na dapat isipin. Nangangahulugang kapag ikaw ay nakafocus, si Kristo ang iyong ipapahayag. Hindi yung bagay na dala mo, hindi yung bagay na meron ka. Kung hindi ang dala mo at ang ipapahayag, plain and simple, ay si Kristo. Ang lahat ng kaduluhan, ng lahat ng ginagawa natin sa buhay, ay si Kristo ang ating ipagyayabang. Mula sa 12, naging 72 sa panahon natin ngayon, tayo ay 3,000 sa loob at labas ng simbahang ito ay sinusugo rin ni Jesus na maging tagapagbalita ng kaniyang kaligtasan. Nakabalik na ang 72. Tuwang-tuwa na silang ibinalita kay Jesus ang kanilang karanasan. Nakita nila na sa ngalan ni Jesus ay mayroong kapangyarihan. Kapangyarihang ikinagulat kahit na ng mga dyablo o demonyo sa kapaligiran. Nangangahulugang sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magkakaroon ng biyaya at kapayapaan. Sa ating panahon ngayon, kapag tayo'y nagsisimba, ang original language natin sa pagmimisa noon ay Latin. Kaya po dun sa dulo ng misa, sinasabi ng pare, ite misa es. Anong sagot ng tao? Deo gratias. Tagalogin natin. Tapos na ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Ano pong sagot? Salamat sa Diyos. Kada misa, from the root word, misa es, misa, misyo, misyon. Kada tapos ng misa, tayo'y isinusugo upang maging misyonero sa ating pamilya. Kada tapos ng misa, we affirm, we confirm na tayo'y misyonerong sinugo ni Kristo upang ipahayag ang kaniyang kaligtasan. Kaya hindi lang po tayo nagsisimba, hindi lang tayo uma-attend ng misa. Tayo'y isinusugong misyonero upang ipahayag ang mabuting balitang ating narinig at ang mabuting pagkakataong si Kristo'y ating naniig sa banal na Eucharistia. Paano ako magiging misyonero sa panahon ngayon? Kapag estudyante ka, ang misyon mo ay mag-aral. Dapat wala kang bagay na pwedeng makahinder o makapaglagay sa iyo sa panganib na hindi ka makatapos. Dahil kung focus ka, makakabalik ka na isa ka ng ganap na professional. Pag isa kang nanay, ang misyon mo ay magmahal ng pamilya. Ayusin ang iyong mga anak, kasama ng haligi ng tahanan,
na nagbibigay ng kabuhayan sa pamilya. Isa kang government official, gawin mo ang tama, maging halimbawa ng honesty and sincerity in public service. Isa kang businessman, maging totoo ka with the dealings of your business. Huwag kang mang-scam, huwag kang mangloko. Gawin mo sa ngalan ni Kristo. Isa kang volunteer sa isang simbahan, gawin mo na bukas ang puso mo nang walang halong pagkainggit o galit sa iba. Sapagkat ang paglilingkod ay pagbibigay ng oras at puso na inilalaan mo para sa Diyos. Hindi natin kailangang pumunta ng Africa o pumunta ng ibang lugar. Dito pa lang sa ating pamayanan, sa ating simbahan, sa ating pamilya, tayo'y nagiging misyonero na tinatanggap ni Kristong maging bahagi ng misyon ng simbahan. Kaya tayo bumabalik tuwing linggo. Kaya pagkatapos ng isang linggo na tayo ay inihayo sa ating pamayanan, next week, next Sunday, babalik tayo sa simbahan at magsusumbong at magkukwento kay Kristo kung ano ang nangyari sa iyo sa loob ng isang linggo. At sasabihin mo, Lord, na isabuhay ko ang iyong salita na narinig ko ngayong linggo. Ako'y magiging misyonero at magiging bahagi ng iyong kaligtasan sa aking pamayanan. Napakaganda ng ating pananampalataya. Meron tayong sinusumbungan ang ating Poong Jesus Nazareno. Kapag masama ang iyong pakiramdam, nagsusumbong tayo kay Jesus Nazareno. Pag masama ang iyong naranasan, isinusumbong natin sa Diyos. Pag may mga taong betrayed us in small and big things, tayo'y nagsusumbong sa Diyos. Dahil alam natin na ang Diyos kahit kailan ay hindi huhusga sa sinumang lumalapit sa Kanya. Kaya bilang misyonero, bilang isinugo ni Kristo, babalik tayo sa Kanya nang mayroong mas malalim na pananampalataya at pag-asa bilang mga manlalakbay ni Kristo sa lupa. At kung yun ang ating gagawin, paghaharian tayo ng Diyos dahil niyakap natin ang Kaniyang kapayapaan. At ang kapayapaan ay nanganganak ng panibagong kapayapaan kung ito ang ating isinasabuhay. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, patuloy ka nawang magsugo ng mga mabubuting manggagawa sa iyong ubasan. Taos puso nawa naming paglingkuran ang iyong kawan upang patuloy naming maipahayag ng may tapang ang mabuting balita. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. May sabuhay nawa ng mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ang mabuting balita sa harap ng kawalang tiwala, pangungutya o tuwirang pagsalungat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Matanto nawa ng aming mga lingkod bayan na sila'y may misyonero rin, na sila rin tinawag upang maging buhay na saksi ng mabuting balita sa larangang kinabibilangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang madama ang awa at pakikiisa mo, O Diyos, sa iyong kawan sa pamamagitan ng mga apostolado ng mga misyonero, religyoso at religyosa. Huwag nawa silang panghinaan ng loob sa kabila ng pagtatakwil o pagtalikod ng mga taong nais nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maipahayag nawa ng bawat Kristiyanong pamilya si Jesus, kahit na ang krus ay mistulang mukha ng paghihirap at kahihiyan sa iilan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasumpong nawa ng kapayapaan at pagpapatawad ang mga kapatid naming yumaos sa liwanag na dulot mo, Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, may pagpatuloy nawa namin ang misyon ni Jesus upang kami maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Diyos naming Ama, nahayanan namin alay sa iyo. Kalingin mo sa inyo ang biyaya na ito, inahayat na mula sa aming ani. Inyong po nawa itong inaligaya. Mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal namin Jesus. Magsitayo na po ang lahat.
Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumadalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga nagpupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y namatay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, salbahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para mapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nanalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa sa amin. Pero ng Diyos, nanalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa sa amin. Kordero ng Diyos, nanalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang patuloy na nagsusugo sa ating ipahayag ang mabuting balita. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno,
Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa manangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.